Hindi po tayo teacher. Ano lang po tayo, practice pa lang po tayo ng share ng word. Okay. Complete na surprise ano po. Ang alam ko po sa amin Bible sharing, akala ko po ano lang po, cell group sharing. Parang normal lang po na service eh. Kaya medyo na-overwhelm po ako talaga. Kinakabahan po ako. First time po ako na salita ng word of God ngayon. Patuloy po tayong mananaliksik sa mga salita. Ako po yung nagpasalamat na binigyan ng oportunidad na mag-share dito sa Word of God. Bago po tayo nakaka sa ating i-share mga kapatid. Bilang Espiritu at sa pag-alang sa ating banal na salita, tapos saglit na tumayo at manalangin. Panginoong Diyos, nandito kami Panginoon sa bahay sa bahay Panginoon. Magpuli-puli siya mga salita Panginoon. Ako ay gagamitin mo Panginoon sa pag-share ng mga salita Panginoon. Bigyan mo ng knowledge of wisdom Panginoon. Itago ko kasi yung sa iyong likuran Panginoon at bigyan mo ng knowledge Panginoon na mayahayag ng mabuti ang mga salita mo Panginoon. Maging sa mga distraction Panginoon sa mga puso at isipan Panginoon, aking pong minawasak Panginoon sa mga gawa ng away Panginoon. Maging sa mga kikinig Panginoon na madagdagan ang kaalaman Panginoon at mga patuloy Panginoon ang mga masaliksik namin Panginoon na yung mga salita Panginoon. Bagamat bago pa lang ako mag-share ng salita Panginoon, bagamat nandun yung Holy Spirit ko Panginoon na mag-guide sa akin Panginoon. Alam ko Panginoon na hindi mo ko pabayaan Panginoon. Salamat sa gawin ito Panginoon. Patuloy kami mag-share ng salita mo Panginoon. Salamat ito Panginoon. Sa lahat Panginoon, aking binabalik ang kapunan. Salamat in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Magandang gabi ulit. Mula umaga hanggang gabi, nagkita-kita po tayo. Sabi nga sa iba, baka lumampas na sa langit. Di ba rin lumampas, huwag lang kapusin. Sabihin ko ba? Ang share ko mga kapatid, nung Sunday, sabi ng pastor, yung nilipat nga natin yung gawain ng friend, lipat ng kasi lagi ako panggabi sa trabaho. Kaya di ako makasali sa mga gawain sa panggabi. Okay naman na-suggest na ilipat ng gabi. Kaya ako po yung nagpasalamat na makashare sa inyong harapan ngayon. Nung kinausap ko si pastor, sabi ko, pastor, ilang minutes po ba yung i-share dito sa harap? Sabi ko, pastor, 30 minutes daw, more than. Sabi ko, sa bilis kong magsalita, baka di ako aabot ng 20 minutes. Pero idadaan natin sa punto para mahaba konti. Amen po ba? Sabi nga nila, long preaching is move to chair, but short preaching is move to heart. Amen. Pero hindi ko sinasabing yung mahaba na preaching ay medyo masama. Pero kahit mahaba siya, kung quality naman yung isi-share niya, may matutunan pa rin tayo, di ba? Amen po ba? Sabi nga preaching is not a competition or comparison. Amen po ba? Kasi yung pag-share ng Word of God is a gift of God. Yung pag-preach ng salita ng Diyos. Amen. Hindi po patalinuhan or pagalingan ang pag-preach sa salita ng Diyos. It's a gift of God. Amen po ba? Parang yung na-surprise ko talaga ako. Akala ko cell group sharing lang. Ganito pala. Kaya medyo na kinakabahan ako. Parang pastor, actual orientation training. Actual orientation training kasi first time ko po mag-share ng Word of God. Intro pa lang po yun. Una mga kapatid, ako pang isi-share mga kapatid ay about may tatlong pinag-isipan ako i-share mga kapatid kasi ang pag-share ng Word of God mga kapatid kasi dapat akma din sa nakikinig. Yung i-share ko sana about youth lang kasi alam ko maraming youth ang kaharap pero iniisip ko paano naman pag may mga couples naman na makikinig. Kaya ang i-share ko is neutral na lang para sa lahat. Amen po mga kapatid. Ang i-share ko mga kapatid ay ito po ang pamagat ng aking ang pamagat ko dito ay beware of pride, be humble. Yan po ang i-share natin mga kapatid. Sa salitang ang salita ng Diyos ay masakit tulad ng isang tapak na doble at talent. Hindi po ba? Sabi nga dito, from the word pride, meaning is mapagmalaki, magpaimbabaw,
ang masakit po dyan ay ang kayabangan. Nakalagay po yan dito. Ang mga example po dito mga kapatid, bago po tayo pasok sa ating puntos mga kapatid, pansin niyo po ang mga ganyan mga kapatid, isa parang warning device sa mga nakikita natin mga kapatid. Halimbawa, high voltage. Ibig sabihin mga kapatid, mapanganib or babala. Diba mga kapatid? Pangalawa kapatid, yung pedestrian crossing. Ibig sabihin, nakalagay doon, no G-walking. Tatawid ka pa, huhulin ka, hindi po ba? Pag may babala, ibig sabihin, huwag kang sumubok. Amen po ba? Kilala niyo si pitching? Mga dagdag kaalaman lang natin. Pitching, kilala niyo? Pitching. Ang tinawag na pitching, from the word pitching, ibig sabihin pedestrian tanin yan. O di ba may dagdag tayo kaalaman? Ayan po yan. Sino nakaalam pumunta ng PGH? Pagbaba mo dito sa tapat ng gate, makita mo daw pitching. Kaya nag-isip ito, sino si pitching? Yan ang ibig sabihin, pedestrian din. Pag nakalagay tayo babala, sa Manila, nakalagay, bawal tumawid, nakakamatay. Ibig sabihin, huwag na tumawid. Ganun pa yung pride. Alam mo yung pride? Kung kaya mo iwasan mo. Amen po ba? Pag may pride sa sarili natin, ramdam natin, iwasan natin. We better go. Diba? Kasi, sabi nga ni Pastor kanina umaga, ang pride daw mabigat. Mabigat po talaga ang pride. Kasi ang pride, hindi mo maramdam pag ikaw lang eh. Kasi, sabihin mo sa sarili mo, di ba? Ay, hindi. Mas magaling ako sa'yo. Ganun yung pride eh. Pero ang pride, makikita yan pag may kausap ka na, may nakahalubilo ka na, doon lumabas yung pride. Yun po ba, mga kapatid? Kaya yung mga all device, mga kapatid, all device na tulad ganyan, mga kapatid, is parang isang pride ng sarili natin. Pag may ramdam natin yung pride sa rin, dapat iwanan natin. Kung mayroon tayong babala, huwag tayo lapit, iwasan natin. Kaya ang binabanggit ko dyan, we better go. Okay, dapat iwasan natin. Diba? All this device is considered as awareness. Amen po mga kapatid. Sabi nga ng pastor na mabigat. Ano mabigat? Binubuhat pa yung pride. May isang kwento mga kapatid. No? Introduction pa lang po tayo pag may kwento lang. May isang mama, pasan-pasan niya yung kalating saging. Umarang ng tricycle. Pag tinggal sa tricycle, pumasok sa loob sa bakay. Habang nananakbo, napansin sa driver, bakit pasan pa rin niya yung saging? Nasa loob na siya ng upuan, pasan pa rin yung saging. Ano ibig sabihin natin mga kapatid? Anong definition natin mga kapatid? Ganun yung pride. Mabigat yan pag ilapit mo sa Panginoon, dapat wala na sa'yo. Pero pag halimbawa ilapit mo yung bigat na naramdaman mo, pag lumapit na sa Panginoon, minsan kasi yung mga Kristiyano minsan, kahit na nasa Diyos na, ang bigat na dala-dala hawak pa rin. Pag tayo mga kapatid, pag may bigat na, ilapit natin sa Panginoon para mawala. Amen po ba? Amen. Kasi sabi nga na Diyos, lahat ng nagpapadala, lumapit ka sa akin, kaya papahingahin. Amen po ba mga kapatid? Dito naman sa mga kapatid, tawag tayo na pwede ako sa aking puntos. Kaya dito ko kinuha ang kaya binabanggit ko na kanila dati. Sa lahat ng mga babala niyan, we better go. Ibig sabihin natin. Alam mo, from the words better go, doon ko kinuha yung aking dalawang puntos. Hindi alis go or mister go na amo ko sa trabaho. Ano siya? We better go. Kaya sabihin, kung pwede iwanan natin. Kung may babala, iwasan natin. We better go. Kaya ang the words, ang go, kinuha ko yung dalawang puntos. From the words J, God give grace to the humble. Yan po ang unang puntos ko. Sunod na puntos ko is opposed to the proud or God is opposed to the proud. Yan po ang tinatawag ko dito sa letter J is good news. Ang ito namang opposed to the proud, God is opposed to the proud is bad news. Kaya pwede unahin natin yung bad news kaya para bago tayo maramdam natin yung good news sa ating buhay. Ito po ang unang puntos mga kapatid. Ang unang puntos ito is God opposed to the proud. From the words opposed, ito ang tinatawag na salungat, oppose, o salungat, or opposite, tinatawag na opposite, or ano siya, handang lumaban sa ano ba? Pag ang Diyos, pag mas obedient ka sa Panginoon, ang Panginoon
sumasalungat ka sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka sumunod sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya of course, dito sa 1 Peter 5:5, mga kapatid, mabasa natin dito. All of you, clothe yourself with a humility towards one another. For God is opposed to the proud, but God gives grace to the humble. Amen po ba? Oo nga pala. Sorry. Iyan ba? Hindi ko nasundan pala. Ikaw na lang. Hindi ko pala nasundan. Dito pala yun. Sorry. Okay. Dito na ito sa unang puntos ko. Ulitin ko please. 1 Peter 5:5, mga kapatid. All of you clothe yourself with humility towards one another. For God is opposed to the proud, but God gives grace to the humble. Yan po sabi sa 1 Peter. Punta to sa letter A. Sa letter A. Disobedience. Dito sa 1 Samuel 5:12, Samuel rose early in the morning to meet Saul, and it was told Samuel, saying, Saul came to the Carmel, and behold, he set up a monument for himself. Then turn and proceed down to Gilgal. Ibig sabihin yung mga grupo, Gilgal, yung grupo ng mga tao, yung mga kalaban, galit na kayo lang. Itong kwento ni Saul, na yung unang disobedient na sa Panginoon, pero unang-una si Saul, masunurin po to masunurin po to sa kay Lord, kaya ginawa siya ng King of Israel. Pero hindi niya ramdam pala, nakaramdam na pa siya ng pride, pero hindi niya napapansin. Dito sa, sabi niya dito sa 1 Samuel, parang tayo pa siya ng monumento para maitaas ang kanyang sarili. Amen po ba, mga kapatid? Then, ang pangalawang disobedience ni Saul, yung inutusan siya ng Diyos na pumunta ka sa Melkita, patayin mo lahat ng mga, kasi ang Melkita, makasalang lugar, papatayin daw lahat, walang itira, sabi niya. Pero sabi naman ito sa 1 Samuel 13, wala po dyan. Sabi ito, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yung ginawa na kung sinunod mo ang inutos tayo ng Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo ay sana maghahari sa buong Israel habang panahon. Diba? Ibig sabihin, yung pag-disobedient ni Saul, parang malaking malaking kumbaga sabi ni Lord, pag nag-disobedient ka, mag-oppose si Lord sa mga taong nag-disobedient sa Panginoon. Sabi nga sa sabi naman, nagyabang pa, may sinungaling pa nga dito sa amin, diba sabi niya, pumunta ka sa Melkita, patay mo lahat. Yung pumunta si Samuel, dito sa Samuel 15:13, 14, Samuel came to Saul and said to him, Blessed are you of the Lord, I have carried out of the commandments of the Lord. But Samuel said, What is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing to the oxen which I heard? Ang oxen dito is a kilted or baka. Sabi naman ni Samuel kay Saul, anong nangyari doon sa inutos ni Lord sa'yo? Sabi naman ni Saul, pinatay ko na lahat. Sabi niya, pinatay ko na lahat. Sabi naman ni Samuel, ano yung narinig kong iyak ng tupa? Sabi, ano yung narinig kong iyak ng tupa? At ang Tagalog nito umaatungal na baka, oxen. Baka po yan. Sabi naman ni Saul, hindi po, iniwan ko po yung talagang matatabang baka at mga matabang tupa kasi gusto ko i-alay sa Panginoon. Ibig sabihin, di pa rin siya sumunod sa Panginoon kasi yung utos na po yung patayin mo lahat, nagtira siya ng mga matatabang baka, mga tupa at kambing. Sabi naman, mula noon, sinabi ni Lord sa kanya, disobedient talaga si Saul. Kaya anong time na yon, sa mahabang kwento sa Samuel, yun nga si Samuel nga ba, nagalit na ang Diyos. Lahat ng ginagawa ni Saul, hindi na siya pinagpala dahil ang Diyos sumalungat na sa kanya dahil sa kanyang pagka-disobedient. Yung mga last na po na, yung natanggal na si Saul sa pagka-king of Israel, napalitan ni David. Ang nangyari kay Saul, napatay yung tatlong anak niya at saka yung mga tauhan niya, yung bearer of weapon niya, pati siya pinagutan ng ulo at sinapit pa yung katawan niya doon sa Betchan
sinabi pa rin. Yung mga kwento na po yun sa ano. Kumbaga kinuha ko lang po yung pagka-disobedience ni Saul. Dito po sa letter B mga kapatid. Judgmental. Ano ibig sabihin ni judgmental mga kapatid? Mapagpusga. Yung kasama ko dati sa trabaho mga kapatid, ano siya, bunagin din siya. Yung kasama ko dati sa trabaho, pero nag-resign din siya, naaway na sa probinsya. Kaya patay na rin, kaya pwede ko siya i-maritis. Hindi siya magalit sa akin. Yung kasama ko sa trabaho, bunagin po siya. Birthday namin alas 10, ang ginawa niya, pag kumain kami, may kasama kami nakita niya may dalang dinuguan. Para sabi niya agad, ma-impyerno yan, kasi kumain ng dinuguan. Sabi ko, bunagin pa naman to. Di ko lang masabi-sabi nga, dahil mo pa ang Diyos ha. Parang gusto ko sabihin sa kanya, huwag kang mapaghusga. Kasi, tao din yan, di ba? Sabi niya sa akin. Kaya di ko rin masabi sa kanya kasi malaking mama, baka masiko ako. Sa loob ko lang, alam natin ang tama. Huwag dapat tayo magpaghusga. Yun po ba? Kaya minsan yung tao no? Pag di natin mapapansin parang yung tingin sa mataas. Kumbaga, nakalimutan niya ang Diyos para gumawa sa atin, di ba? May isang kwento pa, kapatid. Gusto niyo pa ba? Makailantok na ba kaya? Dinaan natin sa kwento. May isang magsasaka mga kapatid na tatanim siya ng kalabasa. Malaking kalabasa. Wala matang kalabasang mahaba, no? Bilog, kalabasang malaki. Pagkatanghali mga kapatid, parang napagod siya o gusto niyang pahinga. Naggumawa siya ng isang bunga ng kalabasa. Hinana niya dun sa puno ng duhat. Ano ba ang duhat sa Bicol? Amhi ba? Sabi niya yun, amhi. Sa English, na English sa duhat. Gagawin ng mainit? Duhat? Ano English sa duhat? Di ko lang siya. Sorry ito. Yung ngayon, gusto niya dun sa puno ng duhat. Gusto niyang magpahinga. Ngayon, napansin niya, yung bunga ng kalabasa, nilagay niya ginawa niyang unan. Ngayon, habang nagpahinga siya sa malaki po puno ng duhat, malaki po yung puno ng duhat. Ngayon, habang nagpahinga siya, ginagawa niyang unan yung kalabasa, napansin niya yung bunga ng duhat. Napansin niya. Ngayon, sabi niya, ang Diyos naman unfair, sabi niya. Yung bunga ng puno ng kahoy, ang laki ng puno ng kahoy, pero ang liit ng bunga. Samantalang yung kalabasa na dala niya, nasa baba na, malampot pa yung bagin, malaki ang bunga. Ngayon habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng duhat, bigla siya napaidit. Ngayon, pag idit niya, bigla siya ngayon nagising, tinamaan siya ng bunga ng duhat. Yung hinog, talagang wasak dito sa noo niya. Sabi niya, ay tama pala si Lord. Kung ang bunga ng duhat naging bunga ng kalabasa, baka patay ko ngayon. Kaya minsan mga kapatid, yung tao mga kapatid, minsan nakalimutan natin na marunong pa sa Diyos. Ang Diyos mga kapatid, alam niya ang ginagawa niya. Baka nakalimutan natin, siya gumawa ng lupa at langit. Siya gumawa ng tao, mga halaman, mga hayop siya gumawa. Kaya minsan, naisip natin, dapat pagpapabaka sa Panginoon. Kasi hindi po tayo pwedeng magpapataas sa Panginoon. Hindi po ba mga kapatid? Amen! Ngayon po dito pala sa taga-Roma. Sa Roma po, halaga sa hindi kumakain at ang hindi kumakain ay huwag humakal sa kumakain sapagkat siya ay tumanggap ng Diyos. Ito po yung kwento ko kanina sa kasama sa trabaho. Dito naman sa Matthew 7:1-2. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Amen. Diba? Yan na po ang ma-share ko dito sa judgmental. Punta lang tayo sa ating good news, mga kapatid, sa dalawang puntos. Is God gives grace to the humble. Yan po ang ating pangalang puntos. Our obedience is the obedience of that we are God workmanship. Ibig po mga kapatid. Pag tayo ay sumunod sa Panginoon at maging matapat tayo sa Kanya mga kapatid, ang Panginoon ay magbigay sa atin ng grasya sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon punta tayo sa letter B. Humble. James 14:10, mga kapatid.
Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Amen po ba? Ang lahat ng pakumbaba ay itataas sa Panginoon. Amen po ba? Naalala niyo dapat si David. Si David makasalanan din po ba? Si David. Sabi ni si David nga, nagkakasala siya, di ba? Naaakit siya doon kay Bathsheba at pinapatay pa niya si Saraya. Ano pa basta? Saraya? Yung asawa ni Bathsheba. Nakalimutan ko talaga. Hindi ko na isulat. Suraya. Uriah pala. Sabi, yung ginawa ni David, nilagay niya si Uriah sa harap ng yung sa battle yung laban para mamatay, para maangkin niya si Bathsheba. Kaya si David talaga makasalanan din, inaamin niya. Pero yung nagpakumbaba sa Panginoon, nag-humble sa Panginoon, talagang yung pakumbabang talagang namanig loob sa Panginoon. Kasi sabi nga doon sa kanta, create me a clean heart, sabi niya. Yung talagang pakumbabang, talagang mula sa puso, yung pagpakumbaba niya. Dahil sa mga prayer niya, sa mga awit niya, talaga yung maliglo niya sa Panginoon na patawad, Panginoon, ikaw sa iyo ang nagkasala, di ba? Kung ang Diyos, mga kapatid, hindi po madamot sa patawad, mga kapatid. Kasi ang Diyos, mga kapatid, ito ang Diyos, ito ang tao. Pag wala yung tao, pag ang Diyos walang tao, manatiling Diyos. Pag ang tao walang Diyos, ano masasabi mga kapatid? Diba? Yung makikita natin sa labas, yung sinasabi, diba? Yung mga ginagawa, akala niya tama, pero mali, diba? Pag ang tao walang Diyos, iba sa atin mga kapatid. Amen po ba? Kaya dito sa ating mga kapatid, sa aking conclusion mga kapatid. The 8 marks of humility. Ito po ang 8 marks ng humility. Walang importanteng katanungan bilang pagkubabang puso. Humility is the quality of or conditions as being of humble. Number 1, are we respect God's sovereignty? Sabi mga kapatid, handa na ba tayo magpahinga para sa Panginoon? Handa tayo lumapit sa Kanya. Number 2, are we thankful? Tayo bang magpapasalamat, mga kapatid? Bilang lingkod or tagapagsunod ng Panginoon, dapat mayroon tayong pagpasalamat sa bawat isa. Amen, mga kapatid. So number 3, are we forgiving of others? Kapagbigay ba po tayo sa mga ating, yung tulad ng pag-share ng Word of God, hindi na po natin sarili. Kumbaga, magbigay pa natin sa iyo. Tulad ginawa natin kanina na mag-share tayo ng Word of God. Dito sa number 4, are we teachable? Handa pa tayong magturo or pagturo, mga kapatid? Okay, dito naman sa number 5, do we have a servant heart? Mayroon ba tayong pusong maglingkod sa Panginoon? Amen po ba, mga kapatid? Dito sa number 6, how we judge other people? Paano natin i-husgahan isang tao na ilapit natin sa Panginoon? Huwag natin husgahan na ipalayo. Amen po ba? Kumbaga, sa halip na akitin natin, napapalayo pa natin. Kaya may puso tayong mag-judge sa sarili natin na ikaw, i-judge natin siya. Hindi natin i-judge na ilayo sa Panginoon. Kung judge natin, ipupromote natin si Lord sa buhay niya. Amen po ba? Dito sa number 7, have surrendered our rights. Ibig sabihin, isuko natin ang ating authority sa Panginoon. Dito sa number 8, are we focused on God's glory? Amen po mga kapatid. Ang ating pong golden verse mga kapatid dito sa ating conclusion mga kapatid sa Matthew 5:3. Mapalad ang mga mapakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen po ba mga kapatid? Yan ang aking mga share mga kapatid. Salamat at magandang gabi sa lahat.